Sa kanya po lahat yan. Ha? Ang balita natin, 11 yung kanyang sasakyan. Ha? Kaya dapat ito isa lang sa lifestyle check. Ayan, maligayang pagbabalik sa ating channel mga kababayan, mga kasulit dyan, no? Sa araw na ito ay mayroon tayong reaksyonan patungkol nga rito sa mga pahayag ni Percy Lapid at ni DOJ Remulla. Yan ay mayroon po tayong mapapansin dito at samahan ninyo ako mamaya kung ano po yun, no? Pero bago yan, sa mga ngayon pa lang nakabisita sa ating channel, inanyayahan ko po kayo, mag-subscribe na po, pakipindot ang notification bell all, pakilike na rin, at paki-share na rin ng video na ito para marami po tayong makasamang makapanood pa ng mga video na ito. Maraming salamat po mga kababayan. Mayroon po mamaya yung parapol at saka yung pa-shoutout sa bandang dulo na po ng video. Mag-umpisa na po tayo. Ito mga kababayan, no, patungkol nga ito doon sa mga balita, no, ano ba ang nagiging katotohanan doon sa mga unang pahayag. Kasi ang sinasabi ni DOJ Remulla ay si Percy Lapid pumunta doon at kumuha ng pictures sa harapan nga or sa may bandang kalsada ng bahay ni Bantag. Ngayon, ito naman si Percy Lapid ay ayon din sa kanyang video, no, na umiri nga po ito ng September 5, ay makikita natin po na hindi po tugma yung kanyang ginagamit na sasakyan at yung sasakyan na di umano na nakakuha ng mga pictures at video doon. So panoorin natin mga kababayan itong video na to. Ito po yun. Na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguri ang lalaking Cinderella. Hindi Hinduropot lalaking Cinderella, mga kaibigan. Itong DOJ official na ito, alam ba ninyo na ngayon ay... Tandaan niyo muna mga kababayan, mayroon siya ditong sinasabing ang lalaking Cinderella. Itong sinabi niya, dito po ito sa date na September 5, 2022. Tuloy muna natin bago natin balikan yan. Nakatira na sa isang pangunahing subdivision sa lalawigan ng Laguna. Mahal na subdivision yan. Para ka na rin nakahilera niyan sa mga mayayaman, mga kaibigan. Talagang mayayaman na tao. At ang kanyang sasakyan, eto, pakita natin yung video. Ayan, ipapakita niyo yung video mga kababayan. Yung sasakyan daw. Ito ito yung video. Ilagay mo yung video. Ito ipapakita ko sa inyong video habang ito may papakita siyang video. Dito again September 5. Ang ating pong tinatalakay ito ay makikita ninyo sa gawing kanan, sa gawing kanan yan. Ito, yung gawing kanan niya. Ayan, pansinin nyo sa gawing kanan niya, yung pinapakita nyo yung video na to. Kung makikita nyo yung sasakyan na yan, may butas dun sa ibabaw ng dashboard, pansinin nyo to mamaya. Gawing kanan, makikita ninyo maraming sunod-sunod na sasakyang nakaparada. Sa kanya po lahat yan. Ayan, sinasabi niya sa kanya po lahat yan, sinasabi ni Percy Lapid. Ang balita natin... Ayun, ano po ang dinig natin? Ang balita natin. Okay, narinig niyo po, maliwanag ang balita natin. Tandaan niyo po muna yan yung sinabi niya, ang balita natin. Ulitin ko lang tapos ituloy-tuloy natin. Sunod-sunod na sasakyang nakaparada. Sa kanya po lahat yan. Ang balita natin, 11 yung kanyang sasakyan. Kaya dapat ito isa lang sa lifestyle check. Ipasalang ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla. Okay, maliwanag.
na sinasabi niya ang balita natin. Ibig sabihin, hindi po siya ang pumunta diyan. Okay? Marami pong factor ang makakapagpatunay na hindi po siya kasi nga sabi niya mismo ang balita sa atin. Bakit ibabalita sa iyo kung ikaw mismo nakapunta? Tama ba? Percy Lapid went to his house to examine, to take pictures of his house and his vehicles. Ayan oh. To take his Percy Lapid went. Ulitin natin ng konti. Ayan ulitin natin. Tapos pakinggan natin yung sinasabi ni DOJ na si Percy Lapid mismo ang pumunta. Kasi sabi niya went. Percy Lapid went. Ito tuloy natin. Style check ipasalang ni DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya. Because on that day, Percy Lapid went to his house to examine, to take pictures of his house and his vehicles. Ayan Yan muna. Narinig natin, no? Percy Lapid went to his house to examine, to take pictures. Sabi ni DOJ Rimulya. O, kita nyo na. Mayroon na dito pagkakasalungatan, pagkakaiba ng kanilang pahayag. Again, itong pansinin natin. Kung ikaw mismo, ikaw nanonood ngayon, no? Kung ikaw mismo yung saksi at ikaw mismo ang pumunta doon, sasabihin mo ba na ang balita natin, di ba sasabihin mo, ang nakita ko. Tama ba? Correct me if I'm wrong kung tama ang ginamit ko. No? Di ba dapat, ang nakita ko, ayon sa aking na-videohan at mga na-picturean, kung siya nga yung nandoon sa sasakyan na yon, na pumasok doon sa lugar nila DG Bantag that time. Ito pa. Susunod na naman, I think 15 na September 15. September 9, yung pumunta sa bahay niya para kumuha ng pictures sa village. Tapos September 17, nagsimula na yung plots. Nagsimula na lahat. Everything came into motion. Ayan, sabi niya, September 9, lumabas ang Cinderella Man. Unang-una pa lang kanina ng clips na to, ay sinabi na ni Percy Lapid na mayroong tinaguri ang Cinderella Man, which is naka-upload September 5. Dito, isa na naman napansin natin, hindi na naman consistent ang sinasabi ni DOJ Boying na September 9 kasi nga hindi sila magtutugma doon sa video. Kasi pumutok or nag-video na si Percy Lapid, pinalabas niya na itong Cinderella Man, September 5 pa lang. At ang sinasabi ni DOJ, September 9 daw. So makikita natin dito, no, na hindi talaga sila nagtutugma. Una na nga doon, yung pumutok ang Cinderella Man, September 5 yung video ni Lapid, at sabi naman ni DOJ, September 9. So nauna. So ibig sabihin nito, hindi talaga sila magkaparehas, nagkakasalungatan sila, no? At magpapatunay ito na hindi nga si Percy Lapid yung pumunta doon na sinasabi naman ni DOJ, Percy Lapid went. Si Percy Lapid mismo sinasabi niya na pumunta sa bahay. 'Di ba? Maliwanag 'yan. Tuloy. Kaya makikita nyo, meron talagang just a string that ties everything. Ayan Ayan yung sasakyan. Kung makikita ninyo yung dashboard, no? Ayan, may kunting curve, no? Pag ganun, may curve tapos mayroong stereo ba 'yon? Tapos may butas doon sa likod. Ayan, tingnan niyo Banda doon sa unahan ng dashboard, ayun, yung butas malaki, no? Malaking butas. Ito naman yung dashcam. Ito yung dashcam ni Percy Lapid, yung sasakyan niya. Ayan yung Innova, Toyota Innova, no? Ayan. Yung palang vehicle na nakita doon ay kamukha pala nitong Hyundai Elantra na pag-aari ng PNP Mobile, no? Patrol. Ayan, no? So, tapos nakikita nyo yan, QCPD, no? Sa Quezon City, nakaano yan. Ibig sabihin nito mga kawayan, ito yung maaari, possible na ito yung ganitong sasakyan ang pumunta doon. Kasi nga, kamukha nito. Ganito yung dashboard nung sasakyan na kumuha doon.
at hindi ito sasakyan ni Percy Lapid. Dahil ayan, ito yung Hyundai Elantra, yung sa araw nakuha, yan, no? Mapa-curve na ganon, tapos may malaking butas doon sa unahan. Ayan, no? Sa ibang anggulo naman, naka-curve na ganon, tapos may malaking butas pa rin doon sa ano. Tingnan natin yung dashboard naman ng Innova, Toyota Innova, na sasakyan ni Percy Lapid. Kung si Percy Lapid nga ang pumunta doon. Ayan, makikita natin, mayroon din siyang dashboard, may butas din, pero wala yung butas doon sa likod na mapapansin-pansin na wala doon. Nakikita nyo yan? Itong harapan, although naka-curve, pero hindi siya kurbang-kurba na katulad nito. Nasa Hyundai. Ito yung, bagamat may butas dito, maliit yan, hindi kamukha noong sa Elantra na malaki ang butas. So, ito, sasakyan ito ni Percy Lapid na Innova. Toyota Innova. Maliwanag, ayun, no, yung pagkakaiba. Ito yung Hyundai sa bandang kanan. Nakamukha nitong sasakyan Yes, on ng that day, patrol. Percy Lapid went to his house to examine, to take pictures of his house and his vehicles. Niya po lahat yan. Ha? Ang balita natin, 11 yung kanyang sasakyan. Lumabas yung Cinderella naman, I think 15 na eh. September 15. September 9, yung pumunta sa bahay niya para kumuha ng pictures sa village. Tapos September 17, nagsimula na yung plots. Nagsimula na lahat. Everything came into motion. Na tinaguri ang lalaking Cinderella. Hindi Hinduropot, ha? Lalaking Cinderella, mga kaibigan. Ayan, nakita nyo mga kababayan, no? Ang sinasabi, ang lalaking Cinderella ay naka-upload sa channel ni Percy Lapid September 5. Pumutok na yon. Ang sinasabi naman ni DOJ Remulla, September 9 pumutok ang Cinderella man. So doon pa lang, malaki na ang discrepancy nila. Tapos, ang sinasabi naman ni DJ Remulla, Lapid went. Samantalang, ang sinasabi naman ni Lapid, ang balita sa atin. Maliwanag, di ba? Tingnan natin yung pagkakaano nun. Merong opisyal sa Department of Justice na tinaguri ang lalaking Cinderella. Hindi Hinduropot, Ayan ang lalaking Cinderella, September 5. lalaking Cinderella, mga kaibigan. Itong DOJ official na ito, alam ba ninyo na ngayon ay nakatira na sa isang pangunahing subdivision sa lalawigan ng Laguna? Mahal na subdivision yan. Para ka na rin nakahilera niyan sa mga mayayaman, mga kaibigan, talagang mayayaman na tao. At ang kanyang sasakyan, eto, pakita natin yung Ayan, pakita natin ang video ha. Panoorin natin uli. video. Ilagay mo yung video. Ito ipapakita ko sa inyong video habang ating pong tinatalakay ito, ay makikita ninyo sa gawing kanan, sa gawing kanan yan. Ito, yung gawing kanan niya. Gawing kanan. Makikita ninyo maraming sunod-sunod na sasakyang nakaparada. Sa kanya po lahat yan. Ang balita natin, 11 yung kanyang sasakyan. Ayan. Ang balita natin, maliwanag po yan mga kababayan. Ang balita natin, yun ang pagkakasabi ni Percy Lapid, no? So, tawag nito, salungat po ito sa sinasabi ni DOJ Remulla. He went, Percy Lapid went. Kapag sinabing went, si Percy Lapid mismo ang pumunta. Samantala ang sinasabi ni Percy Lapid, ang balita sa atin. At yung sasakyan, hindi sasakyan ni Percy Lapid. Dahil magkaiba po ang nakuhanan ng dashboard at yung dashboard ng sasakyan ni Percy Lapid. Maliwanag po yan mga kababayan. Dito po natin mapapansin na talagang napakalayo po talaga, napakahirap po talagang paniwalaan, no? Napakalabo pa po, malabo pa po sa sabaw ng pusit na talagang makikita natin dito si DG Bantag, no, sa kanilang pinapalabas na main suspect nga rito.
Ayan po mga kababayan, kung ano man pong inyong napansin dito, kung sang-ayon po kayo sa ating mga analyze, sa ating mga pagtingin nitong mga nangyayari at mga balita at mga issue ngayon, paki-comment nyo na lang po dyan sa baba at ating pong babasahin. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan, sa inyong pag-support lagi sa atin, mga Digibantag supporters. Ito mga kababayan, punta na tayo rito. Ito nga po pala mga kababayan ay bilang isang Digibantag supporters ay nakikiisa po ako. Ito po, yes please promote our raffle for a cause. Thank you. Direct purchase to GCash or BDO and our raffle team will give the donor an entry number 1 to 5,000. 2,000 per entry. So if you pay 10K, you will be given 5 entry numbers or slots. Ayan po mga kababayan, 2,000 po ang isang ticket na to. At ito po yung mga pa-premyo mga kababayan, no? Makikita nyo naman, raffle purakos po ito sa mga gusto pong tumulong sa iwi or kaya Digibantag, no? Dahil ang mga beneficiaries po nito ay 1,100 ailing patients care of iwi nationwide. 2 law students research for ilaban. 3 sa ilaban. Ito mga nag-aaral ng pagkabugasya. Yan po yung mga beneficiary, mga kababayan, no? Ito pong ilaban kasi, sila yung tumutulong kay Digibantag. At ang major prize po nito, mga kababayan, nakikita nyo naman dyan, Toyota Fortuner 2023 na model. At may 15 units ng Suzuki SkyDrive crossover. Sana no, ang mag-abil kayo nito at hindi lang kayo nakatulong kay Digibantag, kundi marami pa po kayong nakatulungan itong mga beneficiary nila and mga pasyente, no, mga patients sabi niya at mga law student ng ilaban. Plus, syempre, dahil itong ilaban ang tumutulong kay Digibantag, natulungan nyo na rin si Digibantag. Plus, wait, there's more. May chance pa kayong manalo ng Toyota Fortuner na 2023 model at 15 na units na Suzuki SkyDrive. Ayan po mga kababayan, ha? So sa mga gusto mag-avail, contact nyo na lang ako sa aking FB BMR channel. Hanapin nyo po yung FB page BMR channel. I-PM nyo na lang po ako. Same lang po ng profile, no? At pwede na kayo dumirekta rin kay attorney Eugene Balitang. Yon. Okay mga kababayan, so ang gusto magpa-shoutout, ito po si Sir Marvin Galicia. Pa-shoutout naman from Romblon. Brrr. Casimiro lang malakas. Brrr. Fans ito ni Cham Casimiro mga kababayan. Dito siya nag-comment sa ano na to, video na to. Maraming salamat mga kababayan sa inyong lahat dyan, sa mga patuloy na nagsubaybay. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video na to, maraming salamat sa iyo kaibigan. Again, Pilipinas, God first, at Digibantag, ilaban, matago-tago ka. Thank you po.